Puntahan muna natin ngayon yung perspektibo naman ng Senado. Let's have Chari Abarca on board dito sa ating programa. Chari, are you there? Chari, you heard no yung sinasabi ni spokesperson, prosecution panel spokesperson Antonio Bucoy kanina. Sinasabi niya, yung ating mga senador should be cautious dito sa kanilang magiging debate ngayong hapon, especially with the motion for reconsideration na i-file, including ng House of Representatives. So, does the Senate share the same perspective, and ano yung mga i-expect natin sa mga debate ngayong hapon? Neil, ito nga, no, mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang pagdebatihan ng mga senador kung susundin nila itong ruling ng Supreme Court na nag-rule Neil na nagdeklara sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Bagamat tikam rin ng bibig ng mga senador sa nakatakdang botohan Neil ni Senate President Hugo Estrada na nasa 19 hanggang 20 senador ang pabor ng sundin ang hatol ng Supreme Court. Sa kabilang banda, mayroon din daw umiikot na resolusyon sa Senado na umaapela sa Supreme Court upang i-reconsider ang naging desisyon nito kaugnay ng kaso ni Vice President Duterte. 4 na senador ang pumirma sa resolusyon na ito, kabilang na sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, Senate Minority Leader Vicente Soto III, at Senator Bam Aquino. Ngayon kanina rin nagsagawa ng kilos protesta rito sa labas ng Senado ang iba't ibang progressive groups sa pangunguna ng Tindig Pilipinas. Panawagan nila na huwag i-dismiss at ituloy yung impeachment kay Vice President Duterte. Ayon sa kanila, mas makabuti din daw kung hintayin ang maging desisyon ng Supreme Court sa inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives. Sa ngayon, Neil, tanging sina Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at Senator Ping Lacson pa lamang ang nagpahayag na dapat hintayin ng Senado ang magiging desisyon ng Supreme Court bago tuluyang i-dismiss ang kaso ni Vice President Duterte. At Neil, ngayon, sa saligang batas, Neil, tanging ang House of Representatives lamang ang maaaring mag-initiate ng impeachment sa isang government official. Ang mandato ng Senate alone ay litisin ang nasabing official sa pamamagitan ng evidences na kanilang nakalap. At kung sa kaso ng basura, itong kaso laban kay Vice President Duterte, nangangailangan muling maghintay ang Kamara ng 1 taon upang makapag-file ng complaint laban sa kanya. Chari, I have a couple of questions. So, what is the atmosphere like ngayon dyan sa Senado na magkakaroon ng debate ngayong hapon? Ini-expect ba natin na magiging mainit itong pagdedebatehan ng ating mga senador, or do we expect na procedural itong magiging takbo ng diskusyon dyan ngayong hapon? Neil, pare-pareho yung naging sagot ng mga senador nung tinanong natin sila kung ano yung expectations nila sa magiging debate mamaya dito sa plenary ng Senado. Iisa lang ang sinabi nila. Ang sinabi nila, inaasahan nila na magiging mainit itong sa impeachment ni Vice President. At sa ngayon, 2 senador pa lang ang nagbibigay ng kanilang opinion dito sa appeal ng House of Representatives sa Senado na hintayin muna yung magiging desisyon ng Supreme Court dito sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara, Neil. Sabi ni Senator Ping Lacson kanina, Neil, na nakikita niya yung kagandahan ng motion for reconsideration na pinahal ng Kamara. At sabi niya na mas mainam nga na hintayin muna ang desisyon ng Supreme Court bago tuluyang i-dismiss ng Senado impeachment case ni VP Sara. Samantalang si Senator President Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi raw niya nakikita itong magiging kagandahan na paghintay pa dito sa magiging desisyon ng Supreme Court dito sa motion for reconsideration ng House. Kasi sabi niya, immediately executory ang desisyon ng Supreme Court, therefore, the Senate needs to decide immediately. Okay. Maraming salamat, Chari. Abangan natin kung ano yung mga developments pa dyan sa magiging debate ng ating mga senador ngayong hapon.